Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome sa ating News and Public Affairs Program ng Bangsamoro Multimedia Network o BMN, ang ating internet radio station. Ito ang BMN Newscast na inyong mapapanood tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ngayon po ay araw ng Lunes, August 4, 2025 at ika-10 sa Safar 1447 Hijra. Sa ngalan ng BMN Chairman, Tualid Alfonso, BMN Executive Director, Ms. Faidia Samanodi Ahmad at Technical Staff, Muhammadin G. Sulaiman, kasama si Hanan Ariman at syempre sa aming mga news writer dyan, magandang hapon sa inyong lahat. Kami po ang inyong ka-network sa BMN. Ako si Aslia Bayodalanda. At ako naman si Saripa Talib, ang inyong tagapagbalita ngayong araw. At ito ang BMN Newscast. Okay, live na live po tayo ngayon sa official Facebook page ng BMN. Please like, share, and follow our Facebook page para updated kayo sa BMN Newscast. Ang oras natin ngayon ay alas 5 ng hapon. Muli, magandang hapon sa inyong lahat. Kami po ay mga interns o OJT students dito sa BMN na mula sa Mindanao State University, Maguindanao na kumukuha ng kursong AB Islamic Studies. Sige partner, greetings muna tayo sa ating mga tagapanood. So, assalamualaikum again and magandang hapon sa ating lahat, sa ating mga viewers dyan, sa ating mga listeners, and especially to my family, kay Ina and Ama, stay watching po. Yes, magandang araw po sa lahat ng ating taga-subaybay. Isang mainit na pagbati at shout out sa inyong lahat. Ang BMN Newscast ay itatampok ang mga kaganapang nangyayari sa loob at labas ng BARM Region. At may mga reporters din po tayo dito mula sa aming mga kasamang OJTs na dapat nating abangan sa pagpapatuloy ng ating News and Public Affairs Program. Dito lang yan sa BMN Internet Radio Station. Sa dakong ito, atin namang tagapin ang ulat mula kay Sara Giamblang, Regional Workshop para sa pagrevisa at pag-update ng Second Bangsamoro Development Investment Program at BARM Local Road Network Plan isinagawa ng MPW. Sara, ibalita mo na yan. Ministry of Public Works o MPW ng Bangsamoro Autonomous Region in Musi, Mindanao, katuwang ang mga District Engineering Office ng Cotabato City at Special Geographic Area o SGA, kasama ang Bangsamoro Planning and Development Authority at iba ngunit 3 araw ng regional workshop para sa mga pag-revisa at pag-update ng Second Bangsamoro Development Investment Program at BARM Local Road Network Plan, Cotabato City, July 29 to 31, 2025. Layunin ng workshop na masiguro na ang mga proyekto sa infrastruktura ay tumutugma sa aktual na datos, lokal na pangangailangan at pangmatagalang plano para sa kaunlaran ng rehiyon. Nais ng BARM na ang mga proyekto ay maging batay sa tamang impormasyon at mas epektibo na ipapatupad sa mga komunidad. Sa pamamagitan ng presentasyon, open forum, hands-on training sa paggamit ng Quantum Geographic Information System at pagsusuri sa mga project proposal at road inventory. Dito ginagamit ang makabagong pamamaraan ng pagsusuri upang pag-isahin ang mga datos at pananaw ng mga local na opisyal at technical na tauhan. Hindi lamang simpleng pag-update ng listahan ng kalsada ang layunin ng MPW BARM workshop sa Cotabato City, kundi ang pagpapalalim ng koordinasyon sa pagitan ng mga ahensyang tagapagpatupad at pagpapahusay sa paggamit ng datos para sa mga infrastruktura. Sa ganitong paraan, natitiyak na bawat proyekto ay hindi lamang matibay sa plano, kundi matibay rin sa pangangailangan ng bawat mamamayan sa Bangsamoro. Ako si Sara S. Giamblang, OJT
student ng DMN mula sa Mindanao State University, Maguindanao. Wassalam. Salamat, Sara. Regional workshop para sa pag-visa at pag-update ng Second Bangsamoro Development Investment Program at BARM Local Road Network Plan isinagawa ng MPW. Narito naman ang report ni Faisal. Sa Mabadyaw, tinuturuan ng kabuhayan at paghahanda sa sakuna sa pamamagitan ng pagsasanay. Faisal, ibalitan mo na yan. Sa Mabadyaw sa Omar Sulu, tinuturuan ng kabuhayan at paghahanda sa sakuna upang labanan ang epekto ng klima. Bilang tugon sa epekto ng pagbabago ng klima at kakulangan sa kabuhayan, sumailalim sa 2 araw na pagsasanay ng ilang miyembro ng komunidad ng Sama Badyaw sa Omar Sulu noong July 29 to 30, 2025. Mga miyembro ng komunidad ng Sama Badyaw at ang Fisheries Division ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR, Sulu ang nanguna sa aktibidad. Ang layunin ng pagsasanay ay maibahagi ang kaalaman sa mga alternatibong kabuhayan tulad ng paggawa ng asin at kurpok o fish crackers, pati na rin ang paghahanda sa sakuna sa baybayin. Ayunin din nitong palakasin ang kakayahan ng komunidad ng makibagay sa epekto ng climate change. Ginawa ito sa bayan ng Omar Sulu kung saan matagbuan ang mga komunidad ng Samas Badyaw. Kasunod ang isang hiwalay na information drive noong July 16 to 17, 2025. Ayon kay Fardia J. Abdurrasad ng Mafar Sulu, mahalaga ang pagtutulungan ng komunidad sa pangangalaga sa kalikasan, lalo na sa mga bakasan at baybayin, dahil dito nakasalalay ang kanilang kabuhayan. Ang proyekto ay bahagi rin ng Birth Registration Project o BRP sa pakikipagtulungan ng CFSI at UNHCR na suportado ng Embassy of Japan upang mapabuti ang akses sa serbisyo at kabuhayan ng humigit kumulang 30,000 katao sa Bangsamoro. Gamit ang mga lecture at aktual sa pagsasanay, naturuan ang mga kalahok ng mga climate smart na pamamaraan sa pangkabuhayan. May mga aktibidad din nagbigay ng impormasyon sa serbisyo ng ibang ahensya ng gobyerno ng MORE at MTIT. Muli ako si Faisal G. Said, OJT student ng DMN mula sa Mindanao State University. Maguindanao, balik sa iyo, Saripa. Okay, maraming salamat Faisal. Sa Mabadyaw, tinuruan ng kabuhayan at paghahanda sa sakuna sa pamamagitan ng pagsasanay. Atin namang alamin ang ulat mula kay Binladin Mantolino. Resilient Livelihood Development nagbigay ng pag-asa at oportunidad sa mga kababaihan at kabataan na naapektuhan ng kaguluhan sa Maguindanao. Said Faisal, ibalita mo na yan. Atin namang alamin ang ulat mula kay Binladin Matulino. Resilient Livelihood Development nagbigay ng pag-asa at oportunidad sa mga kababaihan at kabataan na naapektuhan ng kaguluhan sa Maguindanao. Binladin Matulino, ibalita mo na yan. Natagumpay na tapos ang 3 taong proyekto ng Resilient Livelihood Development o RLD na nagbigay ng pag-asa at oportunidad sa mga kababaihan at kabataan na naapektuhan ng kaguluhan sa Maguindanao. Ang proyekto ay ininunsada noong 2022 at nagbigay ng suporta sa 27 community-based organization o CBOs na pinangunahan ng mga kababaihan at kabataan. Ang RLD project ay nagbigay ng livelihood skills, startup capital at leadership training sa mga beneficiaryo upang maisulong ang food security, gender equity at economic resilience. Ang proyekto ay sumakop sa mga munisipalidad ng Dato Uding Sinso at Talitay sa Maguindanao del Norte at Dinulungan, Dato Saudi ang Patuan, sa Ritsay Dungan Sapa at Southeast sa Maguindanao Sur. Ang bawat CBO ay nakatanggap ng livelihood package na naglalaman ng mga 100 startup capital, cooking equipment, vegetable gardening tools at halal certification support para sa kanilang mga produkto.
Ang proyekto ay pinangunahan ng Food and Agriculture Organization of United Nations o FAO kasama ang United Nations Population Fund o UNFPA at may pondo mula sa Government of Australia. Ang Bangsa Government at mga partner nito ay patuloy na sumusuporta sa mga CBOs upang matiyak ang pagkapanitili ng mga natamong proyekto. Ito po si Benladin Mantolino, OJT student ng BMN mula sa Mindanao State University, Magdalena. Balik sa iyo. Maraming salamat, Mantolino. Silent Livelihood Development nagbigay ng pag-asa at oportunidad sa mga kababaihan at kabataan na naapektuhan ng kaguluhan sa Maguindanao. Narito naman ang report mula kay Zohani Gyalal, DFAT Australia, UNICEF at MSSD nagpulong at tinalakay ang mga joint project future collaboration. Zohani, ibalita mo na yan. Bumisitang Department of Foreign Affairs and Trade o DFAT ng Australia kasama ang UNICEF sa MSSD noong July 30 to 31, 2025. Pinungnahan ito ni First Secretary Abigail Barker ng Development Australian Embassy in the Philippines. Layunin ng pagbisita na talakayin mga kasalukuyan proyektong sinusuportahan ng DFAT at tupuin mga problemang larangan sa karagatang suporta para sa epektibong pagpapatupad naman ito sa Bangsamoro. Sa unang araw ng pagpupulong na ginanap sa MSSD Regional, tinalakay ng Bangsamoro Data Management System o BDMS at ang Financial Assistance System Transformation or FST. Ito ay dalawang inisyatiba ng MSSD na naglalayong palakasin ng data-driven at transparent na pamamahala ng mga serbisyong panlipunan sa regiyon. Kasama rin tinalakay ng Bangsamoro Social Protection Plan na naglalayong taguyod ang mga bataw at inklusibong mga patak social media protection sa ilalim mga malawak na advokasya ng DFAT na Project Care, Child-Centered, Adopted, Resilient and Equitable Social Protection System na implementa ng UNICEF. Sa ikalawang araw, binisita ng DFAT ang MSSD Center for Persons with Disabilities or CPWD. Dito tinalakay nila ang programang partikular para sa Bangsamoro na espesyal na pangangailangan. Nagpapasalamat naman si Director General Awad Muqtadir Ercedia sa patuloy ng suporta ng gobyerno ng Australia. Ako si Johanny Gyalal, student ng BMN mula sa Mindanao State University, Maguindanao. Wassalam. Okay, maraming salamat Zohani. DFAT Australia, UNICEF at MSSD nagpulong at tinalakay ang mga joint project future collaboration. Mga ka-network, atin namang tanggapin ang report ni Johanny Muhammad Noraisa. Cebu, ipagpapatuloy ang implementasyon ng 20 peso kada kilong bigas na programa, alinsunod sa pangako ni Pangulong Marcos Jr. Noraisa, ibalita mo na yan. Mga ka-network, atin namang tanggapin ang report ni Noraisa Muhammad. Cebu, ipagpapatuloy ang implementasyon ng 20 peso kada kilong bigas na programa alinsunod sa pangako ni Pangulong Marcos Jr. Noraisa, ibalita mo na yan. Tungkol ng Cebu, una ni Governor Pamela Baricquatro, katuwang ang mga lokal na pamahalaan o LGUs at mga ahensya ng pambansang pamahalaan gaya ng Food Terminal INC at National Food Authority. Pagpapatuloy ng Cebu ang implementasyon na 20 pesos kada kilong bigas sa programa, alinsunod sa pangako ni Ferdinand Marcos Jr. na yun itong bigyan ng abot kayang bigas sa mga mahihirap at tapos palad. Ang programa ay unang inilunsad noong Mayo 2025, ilang araw bago ang midterm election. Ngayong Agosto, inaasahang magkaroon ng tulong ang mga kapitolyo at lahat ng alkalde upang ayusin ang implementasyon sa mga LGU. Sinagawa ang pilot implementation sa lalawigan ng Cebu at plano itong ipalawat sa iba pang lungsod at sa bayan ng probinsya kasunod ang pagsusuri at kasunduan sa pagitan ng lalawigan at LGUs. Pinalayo ng programa na bawasan ang gastusin ng mamamayan sa pagkain at labanan ang mataas na presyo ng bigas.
Sa rin itong pagpapatugad ng kampanyang pangako ni Pangulong Marcos Jr. na gawing 20 pesos lang ang kada kilos ng bigas. Binigyan din ini Assistant Judicial Administrator Alvin Entesus na dapat may malinaw na MOA for LTO bago ipagpatuloy ang distribution sa kabila ng hamon sa pondo at koordinasyon. Nananatiling positibo ang Kapitolyo na mas marami pang Cebuano ang matinabang sa programang ito basta't malinaw ang papel at mananagutan ng bawat LGU. Ako si Raisa Codarat Muhammad, OJT student ng Bangsamoro Multimedia Network na mula sa Mindanao State University, Maguindanao. Wassalam. Maraming salamat, Raisa. Cebu, ipagpapatuloy ang implementasyon ng 20 peso kada kilong bigas na programa alinsunod sa pangako ni Pangulong Marcos Jr. Okay mga ka-network, magbabalik ang BMN Newscast makalipas ang ilang mga patalastas at sa aming pagbabalik ay matutunghayan natin ang mga karagdagang balita sa Bangsamoro. Halina at samahan natin ang journey ng mga on-the-job trainee students ng Mindanao State University, Maguindanao AB Islamic Studies sa Bangsamoro Multimedia Network o BMN sa isang programa na pinamagatang A Journey to Remember Talk Show Program. Tuwing Martes at Huwebes, alas 4 ng hapon. Live na live sa BMN official Facebook page. Muli pong nagbabalik ang BMN Newscast. At sa ating news headlines,
Hamon sa Supreme Court, Senador gusto pang buksan ang impeachment kay BP Sara. Mamburaw baybayin, nilinis para sa kinabukasan ng kalikasan. Hamas nagtakda ng mga kondisyon para sa paghahatid ng tulong sa mga bihag sa Gaza. Bagong low pressure area, banta sa Hilagang Luzon na mataan sa silangan ng Visayas. Narito naman ang detalye ng ating BMN Newscast at sa ating balitang nasyonal. Hamon sa Supreme Court, Senador gusto pang buksan ang impeachment kay BP Sara. Isang resolusyon ang ihinain ni na Senador Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Bam Aquino at Senate Minority Leader Tito Soto na nananawagan sa Korte Suprema na muling pag-isipan ang desisyon nito na itunuturing na unconstitutional ang reklamo sa impeachment laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte. Binibigyang diin ng resolusyon ang mga kapangyarihang konstitusyonal ng Kamara o kapulungan ng mga kinatawan na mag-impeach ng Senado na subukan ang mga kaso sa impeachment at ng Korte Suprema sa Judicial Review, habang binibigyang diin din ang kahalagahan ng katarungan at ang prinsipyo na ang mga bagong alituntunin sa impeachment ay hindi dapat maging retroactive. Ang aksyong ito ay direktang hamon sa desisyon ng Korte Suprema at naglalayong buhayin muli ang paglilitis sa impeachment. Sa kabila ng hamong ito, isang malaking bilang ng mga senador na nasa 19 hanggang 20 ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang balak na panindigan ang desisyon ng Korte Suprema. Binanggit din ni Estrada ang isang kamakailang caucus na nagsasabi na ang karamihan ay naniniwala na dapat respetuhin ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema, na natagpuan na unconstitutional ang reklamo sa impeachment at sa makatuwid ay wala sa jurisdiction ng Senado. Isang plenaryo na boto ang nakatakda sa August 6 upang matukoy ang opisyal na posisyon ng Senado, kasama si Estrada na nagbabala sa posibleng krisis sa konstitusyon kung hindi papansin ang desisyon ng Korte Suprema. Aling balitang panlalawigan. Mamburaw baybayin, nilinis para sa kinabukasan ng kalikasan. Ipinakita ng iba't ibang grupo sa bayan ng Mamburao ang kahalagahan ng pagkakaisa para sa kalikasan sa isang sabayang paglilinis sa baybayin ng Barangay 2 noong Agosto. Pinangunahan ng BJMP Mamburao District Trail ng Coastal Cleanup kasama ang mga sundalo ng Philippine Army, tauhan ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, mga kawani ng lokal na pamahalaan at mga residente ng komunidad. Ang kanilang layuning linisin ang dalampasigan at bigyang babala ang lahat sa pagtuloy ng problema ng basura sa karagatan. Napakaraming plastic bottles, balot ng pagkain at iba pang basura ang kanilang nakuha. Pagkatapos kolektahin ang mga ito ay pinagsunod-sunod at isinuko sa Waste Management Office ng bayan para sa tamang pagtatapon. Ayon kay Jail Officer 3 Geoffrey Anglo ng BJMPE MP Mimaropa, mahalaga ang ganitong mga aktibidad para ipakita na ang pangangalaga sa kapaligiran ay responsibilidad ng bawat isa, hindi lang ng isang ahensya. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng layunin ng BJMP na pagbabagong buhay, ligtas na bayan, kung saan tinutulungan nilang maging aktibo ang mga ahensya at mamamayan sa pagtutulungan para sa ikakabuti ng kalikasan at komunidad. Sa ating balitang international, Hamas nagtakda ng mga kondisyon para sa paghahatid ng tulong sa mga bihag sa Gaza.
Ipinahayag ng Hamas ang kanilang kahandaan na makipagtulungan sa Red Cross para maihatid ang tulong sa mga bihag ng Israeli na nasa Gaza. Ang pakikipagtulungan na ito ay nakabatay sa pagtupad ng Israel sa mga tiyak na kondisyon, ang pagtatag ng permanenteng mga koridor para sa mga tulong humanitaryo at pagtigil ng mga pag-atake sa himpapawid, habang isinasagawa ang pamamahagi ng tulong. Ang anunsyo ay sumunod sa paglabas ng isang video na nagpapakita ng isang lubhang payat na bihag na nagdulot ng malawakang pagkondena sa internasyonal. Ang video na nagpapakita kay bihag na si Eviatar David na naghuhukay ng kanyang sinasabing magiging libingan niya ay nagdudulot ng paggagalit mula sa mga bansang kalnuranin at sa isang panawagan para sa agarang aksyon mula sa UN Security Council. Patuloy na lumalala ang krisis sa Gaza na may mga ulat ng malawakang taggutom at tumataas na bilang ng mga namamatay. Bagaman, gumawa ang Israel ng ilang hakbang upang mataas ang daloy ng tulong, kabilang ang mga airdrop at mga pagbubukas ng mga protektadong ruta. Ang mga hakbang na ito ay itunuturing na hindi sapat ng mga international na organisasyon. Nananatiling pabago-bago ang sitwasyon na may patuloy na mga sagupan at mga ulat ng mga ninakaw na supply ng tulong na lalong nagpapalala sa pagdurusa ng mga sibilyan. Hinihingi ng mga pamilya ng mga bihag ang agarang pagpapalaya sa kanila at pinapanagot ang Hamas sa kanilang kapakanan. Narito naman ang lagay ng panahon. Bagong low pressure area banta sa Hilagang Luzon na mataan sa silangan ng Visayas. Isang panibagong low pressure area ang namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Ayon sa pinakahuling ulat sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, ayon sa Pag-asa, ang naturang LPA na may intentional na katawagang 08A ay namataan sa layong 1,456 km sa silangan ng Eastern Visayas batay sa satellite monitoring. Bagamat mababa pa ang posibilidad nitong maging ganap na bagyo sa loob ng susunod na 24 hanggang 48 oras. Inaasahan ng mga eksperto na papasok ito sa loob ng PAR sa mga susunod na araw at may posibilidad itong tumawid sa Northern Luzon. Sa kasalukuyan, wala pa itong direktang epekto sa lagay ng panahon sa bansa. Ngunit, pinapayuhan ang publiko na patuloy na sumubaybay sa mga pagbabago ng lagay ng panahon. Monsoon break, inaasahang mainit at maalinsalang panahon. Habang binabantayan ng nasabing LPA, nananatili naman sa bansa ang tinatawag na monsoon break o ang pansamantalang paghina ng southwest monsoon o habagat. Dahil dito, aasahan ang mainit at maalinsang ang panahon sa malaking bahagi ng bansa, lalo na sa mga mababang lugar at urban areas. Gayunpaman, hindi pa rin inaalis ang posibilidad ng mga localized thunderstorms, particular sa hapon o gabi, dulot ng kombinasyon ng init ng araw at moisture sa atmosphere. Paalala sa publiko, paano iwasan ng heat-related illness. Dahil sa mataas na heat index ngayong monsoon break, muling pinaalalahanan ng mga eksperto ang publiko na gawin ang mga sumusunod upang makaiwas sa sakit dulot ng init ng panahon. Una, uminom ng sapat na tubig upang manatiling hydrated. Iwasan ang magbilad sa araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magsuot ng magaan at preskong damit. Gumamit ng panangga sa init tulad ng payong o sombrero at sumubaybay lamang sa mga opisyal na ulat mula sa Pag-asa at iba pang ahensya.
Patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa posibleng pagpasok ng LPA sa PAR. Maaaring magbago ang lagay ng panahon sa mga sumusunod na araw, kaya't pinapayuhan ang lahat na maging alerto at handa. Muli po nating balikan ang ating news headlines. Hamon sa Supreme Court, Senador, gusto pang buksan ang impeachment kay BP Sara. Mamburaw baybayin, nilinis para sa kinabukasan ng kalikasan. Hamas nagtakda ng mga kondisyon para sa paghahatid ng tulong sa mga bihag sa Gaza. Bagong low pressure area banta sa Hilagang Luzon na mataan sa silangan ng Visayas. Yan po ang ating mga naitampok na BMN Newscast ngayong araw ng Lunes, August 4, 2025 at ikasampo sa Safar 1447 sa Hijra. Sa ngalan ng Bangsamoro Multimedia Network o BMN, ito ang ating internet radio station. Sa ngalan ng BMN Executive, Ms. Faidia Samandudi Ahmad, ating Chairman to Alid Alfonso, at ang ating technical staff, Mohamedin Sulaiman, kasama si Hanan G. Ariban, at syempre sa aming mga news writers, magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Saripa Talib. At ako naman si Eslia Bayaw Dalanda. At ito ang BMN Newscast.